Si Sudama. Si Sudama at si Krishna ay magkaibigan at magkaklase sa ashram ni Guru Sandipani Muni. Nang sila'y lumaki, naghiwalay sila ng landas, ngunit nanatiling magkaibigan. Si Krishna ay naging hari ng Dwarka, habang si Sudama ay isang mahirap na Brahmana. Ayon sa Bhagavad Purana, dumating ang panahon na talagang nagugutom na ang asawa ni Sudama at nakiusap sa kanyang asawa na bisitahin si Krishna at sabihin dito ang kanilang kalagayan na salat sa yaman. Sinabi ng kanyang asawa na bilang shelter ng kanyang mga deboto at patron ng mga Brahmin, tiyak na pagpapalain siya ng kanyang kaibigan ng malaking kayamanan. Tutulungan sila ni Krishna. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili na humingi ng tulong kay Krishna, pumayag si Sudama dahil lamang sa gusto niyang makita ang kanyang kaibigan. Tinanong niya ang kanyang asawa kung may maibibigay siya bilang regalo handog kay Krishna, at nakahanap ang kanyang asawa ang 4 na dakot ng tuyo at binating bigas na binalot ito sa panyo na siya niyang dinala sa Dwarka. Pagdating niya sa palasyo, nakita niya si Krishna na nakaupo sa isang sopa kasama ang kanyang paboritong reyna, si Rukmini. Lubos na nagalak si Krishna sa muling pagkikita nila ng kanyang matagal ng kaibigan, at pinaupo niya si Sudama sa kanyang sariling sopa at hinugasan ang kanyang mga paa ayon sa kaugalian. Inalok niya ang kanyang kaibigan ng iba't ibang pagkain at pinahiran ng katawan ni Sudama ng mga pabango at sandalwood. Mismong si Rukmini ang naglingkod kay Sudama. Hawak ang isang pamaypay, ay pinaypayan niya si Sudama na ikinagulat ng mga kababaihan sa palasyo. Nag-usap sila, Krishna at Sudama, tungkol sa kanilang mga kabataan sa ashram ni Sandipani. Ikinuwento ni Krishna ang isang pagkakataon na sila'y inatasang kumuha ng panggatong mula sa kagubatan, at sila ay inabutan ng napakalakas na bagyo. Sila'y naglakad na walang patutunguhan habang magkahawak kamay sila hanggang matagpuan sila ng kanyang guro. Masaya si Krishna na tinanong ang kanyang kaibigan kung may dala ba siyang regalo para sa kanya. Dahil sa kahihiyan sa dala niyang simpleng regalo, hindi sumagot si Sudama. Ngunit bilang isang omniscient, nakakaalam ng lahat, alam ni Krishna na tuyong bigas ang dala ng kanyang kaibigan, at sinabi niyang paborito niya ito, at agad-agad ay kinuha niya at kumain ng isang butil. Pinigilan ni Rukmini si Krishna na kumain pa ng mas marami.
Matapos ang gabing iyon sa palasyo, si Sudama ay nagsimula ng bumalik sa kanilang tahanan. Bagamat nahihiya siyang humingi ng tulong, hindi niya nasabi ang kanyang balak sa kanyang pagdalaw kay Krishna. Ngunit kontento na rin siya dahil nakita niya ang kanyang Panginoon. Inisip na lamang niya na awa ni Krishna, kanya siya ay nasa kalagayang mahirap. Pagdating ni Sudama sa kanilang tahanan, laking gulat niya nang makita niyang ang kanilang simpleng kubo ay naging isang magarang tahanan, napapaligiran ng magagandang hardin at mga parke. Sinalubong siya ng kanyang asawang tuwang-tuwa. Agad siyang niyakap habang lumuluha sa galak. Ang kasuotan nito ay para bang isang diyosa na si Lakshmi mismo. Gulat na gulat si Sudama sa loob ng kanilang tahanan dahil sa karangyaan nito. Lubos na nagpapasalamat si Sudama sa kagandahang loob ni Krishna. Dahil pinasaya siya ni Krishna sa panahon ng kanyang kahirapan at naawa sa kanya. Siya at ang kanyang asawa ay nagtamasa ng mga biyayang natanggap nila, ngunit walang attachment silang dalawa sa mga material na bagay. Bagkus, lalo pang tumibay ang kanilang debosyon kay Krishna. Sa istoryang ito, hindi hadlang ang pagiging mahirap o mayaman, kakaroon ng debosyon at pakikipagrelasyon kay Krishna. Dapat nating isipin na mercy ni Krishna kung tayo ay nahihirapan dahil tatawag tayo ng tatawag sa Kanya.